I-unbox na natin yung Trottinet na niregalo sa akin nung nakaraan nung birthday ko ng partner ko si Luda. Bali, i-unbox na natin siya ngayon kasi nung mga nakarang araw, hindi ko siya nabuksan gawa ng may trabaho ako nun eh. Bali ngayong araw na to, day off ko, kaya ngayon may pagkakataon na akong buksan pa yung Trottinet na niregalo niya sa akin. Bali, papakita ko sa inyo yung anong brand ng Trottinet na to, tapos yung mga instruction niya dito sa Trottinet na to. Alright. Bali yan, yung brand ng Trottinet na to, Xiaomi Electric Scooter 5 Pro. Yan yung brand niya. Tapos yung instruction niya, meron siyang shock sa harap, saka may shock siya sa likod. Tapos yung capacity ng battery niya, 60 km yung capacity ng battery niya. Kaya niya tumakbo hanggang 60 km. Tapos naman, meron siyang 400 minimum watts ng battery hanggang 1,000. Yung minimum niya 400 watts tapos yung maximum hanggang 1,000 watts. Tapos naman kaya niya umakyat sa mga matataas na daan, yung mga matatarik na daan, kaya niyang humatak ng ganun. Meron siyang ability ng 22% para dun sa pag-akyat sa mga matataas na daan. Kaya yung capacity naman na pwedeng sumakay dun sa Trottinet na to, kung 120 kg na ang pwedeng sumakay dito, ibig sabihin kaya niya magsakay ng kahit 2 tao na aabot ng 120 kg. Tapos naman meron siyang TSC anti-slip. Ito naman ibig sabihin naman nito doon sa mga basandaan, madudulas na daan. Kasi gaya dito sa France, may panahon talaga dito na gayon, autumn, pa-winter na, baga laging basa yung kalsada, may uulan. Siyempre, may chance na pwede kang madulas, kaya ito, meron siyang anti-slip. Ibig sabihin, yung gulong niya, hindi siya basta-basta madudulas. Kumbaga, makapit siya sa mga ganong parte. Kahit basa yung kalsada, wala kang magiging problema. Tapos, meron nun siyang electric brake and mechanical brake. Ibig sabihin naman nun, nung electric brake, may brake siya mismo na electric. Pag pinisil mo yung brake, may brake na kasama doon na sa electric siya. Tapos meron naman siyang mechanical brake, ibig sabihin naman nun, yun naman yung sa disc brake. Yun. Bali, may experience din ako dati na may tropa ako na dati sa restaurant na Chinese. Nung pinagbilang ko ng Trottinet ko dati, meron kasi siyang isang Trottinet na dinala noon. Bali yung Trottinet niya na yun, tetestingin ko kasi first time kong gagamit ng Trottinet noon, kaya nung dinala niya, sinubukan ko. Kasi nagpaplano nga akong bumili ng Trottinet. Tinesting ko yung kanya, ginamit ko, ang sabi niya sa akin, mag-ingat ka, gawa ng sira yung mechanical brake niya. Ibig sabihin, ang gumagana lang yung electric brake. Sabihin niya, hindi ko maagat yung sa disc brake, ang gumagana lang yung sa electric brake. Ang sa electric brake kasi, ang doon, hindi siya kagaya nung disc brake. Kasi pag disc brake, kahit tututukan mo na siya dun sa susundan mo, kumakagat agad siya. Pag tutukan mo siya, pwede kang pumisil na pusa siyang hihinto. Di katulad ng sa electric brake, kailangan mong pagka may kasunod ka, malayo pa lang, pipisil ka na agad kasi mabagal lang siyang huminto. Kumbaga dahan-dahan siyang hihintong ganun. Yun nung nun. Tapos meron siyang 10-inch tubeless. Ibig sabihin naman nun, yung 10-inch na yun, yung kapal ng tip nung gulong niya. Tapos tubeless na siya, hindi siya mapaplatan, baga pang matagalan na. Baga hindi agad siya masisira, hindi agad siya mapupudpod kasi nga 10-inch yung kapal nung gulong niya. Bali, ayun yung mga information niya. Tapos, kung naaalala nyo, nung nakaraan, may ginawa akong video nung nagpunta ako doon sa store na yon, nag-canvas ako ng Trottinet, yon. Bali, ganun din yung proseso. Pag pupunta ka doon sa store, may nakapili ka ng item, baga hindi mo agad siya makukuha. Babayaran mo siya doon sa counter, tapos parang i-register nila yon doon sa counter. Pero hindi mo agad siya makukuha. Bali kinabukasan pa nila ibibigay sa'yo kasi i-check pa nila yung item na yon kung meron silang stock. Gaya dyan sa atin na kahit may pera ka ngayon tapos may stock sila dyan, baga ibibigay nila sa'yo agad. Hindi gaya dito pagka i-check pa nila yung stock. Bali yung mga nakikita mong mga mga sample lang yun pero hindi pa yun yung binibenta nila. Yung bali kinabukasan, i-message ka nila para balikan mo yung item na binili mo. Bali, ayun, gaya nun. Ayan, ito yung sinasabi ko. Pag nagpunta ka dun sa store, ayan, may pangalan mo. Tapos yan, yung mga information mo, address mo. Ayan, tapos yung number mo. Ayan.
i-message ka nila dyan. Kaya yung pagbabalikan mo na nandun sa kanila, bibigay mo lang yung pinaka-resibo niya, tapos i-check nila, i-scan nila yung binigay mong resibo. Kasi na-scan nila yun, makikita nila yung code nun, yung number nung ano na yun, item na yun, yan dito. Dito naman siya makikita. Ayan, para malalaman nila yung item na binili mo kung ano yun. Tsaka mo siya i-receive. Ayan. Pero bago yun, i-message ka muna nila na ready na yung item na binili mo. Hindi kagaya sa atin, pag may pera ka, on the spot, pag binayaran mo, bibigay sa'yo. Dito sa store na pagbilihan nito, ganun yung naging proseso. Alright, bali ngayon, ngayon bubuksan na natin. Kailangan natin ng gunting. Alright. Okay, dito natin. Alright. Alright. Alright, tapos kailangan naman natin pag-iwa rito ng kutsilyo. Alright. Bali, start na natin. Paano ba to? Ito, papakita ko sa inyo, may nakalagay dito, bali meron pala siyang kasamang screw tsaka may Allen wrench. Ayan, screw tsaka Allen wrench. Pagka may aayusin ka o may maluwag, ito may kasama siyang tools. Ayan, ito yun. Tapos meron pala siyang kasamang lock, digital lock. Hindi ko in-expect na may kasama pala siya mismo na digital lock dito sa throttle net na to. Ayan. Pwede to magagamit natin. Ano pa ba? Ito yung ano niya, sa cable wire. Cable wire para dun sa pag-charge. Tapos meron pa ba? Hindi. Okay. Gets ko na. Dito na to. Bali ito yung i-connect dun sa throttle net. Ito, itong wire na to. Tapos ito naman yung i-connect dito, tapos ipa-plug mo doon sa mismong saksakan. Ito pala itsura niya. Kasi meron na ako dating ganito eh. Kaya lang second hand yun. Yun nga, binili ko doon sa tropa kong Chinese. Yun. Kasi meron din siyang may tropa din siya na nagbebenta ng throttle net. Tapos, sakto naghahanap ako ng throttle net. Yung tropa niya, sabi niya, meron daw binibenta ng throttle net. Di yun, bali binenta niya sa akin. Ito pala yung itsura nung sa kanya. Hindi siya katulad nung throttle net na meron ako nung nakaraan. Pero pares lang sila ng brand, pero magkaiba sila ng model. Xiaomi din yung nauna ko eh. Kaya kung baga sa brand, parang sa pagkakaalam ko, kasi maraming mga magagandang throttle net eh, na naglabasan. Maraming mga brand, pero para sa akin, parang mas maganda yung Xiaomi. Yun para sa throttle net. Kasi maraming malalaking throttle net. Ibang klase na talaga. Kung baga yung design niya, upgraded na talaga. Kaya lang yung presyo niya, hindi siya ganong kamahal. Kung baga yung presyo niya, kung hahalaga ng yung Xiaomi ng 800, 700, tapos yung halaga din ng mga model na mas advanced yung itsura niya, pero yung presyo niya hindi nalalayo dun sa presyo ng Xiaomi na throttle net. Pero hindi ganun yung itsura niya. Sa Xiaomi, simple lang yung mga design. Tapos yung sa ibang mga throttle net, mga magagarbo na yung design. Mas high-tech yung itsura. Pero para sa akin, mas pa rin talaga yung brand ng Xiaomi. Alright, bali yan. Ano pa bang meron? Isin lang natin kung ano to. Kaya pala. Yung hindi pa pala nakakabit yun, kaya pala merong tools na ito. Ako pa pala magkakabit na ito. Ganun pala yun. Ayun, dito ko siya ikakabit. Baga hindi pa siya nakalock. Kaya pala meron na ito. Hindi pala siya nakalock. Yun pala yun. Ako pa pala magkakabit. Kakabit ko muna to. Ayan. Bali, nakalagay dito. Okay, papasok ko lang to. Eka lang. Ganun pala yun. Ako na mismo magkakabit pala. Ako na mismo pala magkakabit na ito. Ayan, bali,
ano nun, purpose nun. Kaya pala meron nito. Kung pala magkakabit. Ilan yun? 4 yung bolt. 4 yung bolt na ikakabit ko. Tututok lang natin yung mga bolt na ilalagay doon. Bali, 4 yung bolt na gagamitin ko. Tapos may extra siyang isa. Ayan. Baka kung sakaling masira o mawala, pwede mong palitan. Pero ayun. Tututok muna natin. Bali yun nga. Yan, bali naigpitan ko na. Okay na to. Okay na siya. Yun. Bali yun na. Nakakwenta ko kasi nung mga nakaraan. Bali next year kasi mas magtataas yung presyo ng Navigo. Yun. Bali, nakwenta ko siya sa loob ng 1 taon kung magkano yung makukonsumo mo sa Navigo pagka gumamit ka ng Trottinet o ng Navigo, kung ano yung mas para sa akin mas affordable o mas makakatipid ako. Kaya mas naisip ko, mas makakatipid ako sa oras pagka gumamit ako ng Trottinet. Yan, kasi ang gamit ko naman kasi sa trabaho tsaka sa bahay lang naman ako hindi naman ako pupunta sa ibang lugar. Kaya mas convenient sa akin pagka gumamit ako ng Trottinet. Yun. Bali yun naman yung advantage niya kung papasok ka sa trabaho o papauwi ka, yung mas makakatipid ka sa oras. Kung yun lang yung gagamitin mo. Advantage pagka gumamit ka ng Trottinet. Yun nga, nagmamadali ka sa papasok sa trabaho hanggang sa pauwi. Kung yun lang yung purpose mo, mag-Trottinet ka kasi hindi mo na kailangan makipagsiksikan sa mga tao sa metro, maghintay ng train kung anong oras darating. Yun ang advantage ng Trottinet. Disadvantage nga, yun nga, hindi siya pwedeng lumayo o pumunta sa ibang lugar. Kung gusto mong mamasyal o kailangan budgetin mo yung battery mo. Hindi ka pwedeng pumunta sa mga malalayong lugar o magpabalik-balik. Yun ang naman ang disadvantage ng Trottinet. Pagka sa Navigo naman, although every month malaki yung mga gastos mo para dun sa load na gagamitin mo every month. Tapos kung isusuma mo siya ng 1 taon, kung magkano yung mga gastos mo, malaki. Pero ang advantage naman nun, syempre, mas kalmado ka. Punta ka ng metro, kung may pupunta ka sa trabaho, mas relax ka, lalo na pagka malamig or umuulan, hindi siya masyadong risky. Hindi kaya pag nag-Trottinet ka, pag umulan, hassle, pag malamig, hassle. Pagka may Navigo, nagme-metro ka, yun, advantage mo yun kasi relax ka lang, hindi hassle. Papasok sa trabaho, tapos pupunta ka din sa ibang lugar, mamamalengke, bibili ng ganito, bibili ng ganon, na gamit yung Navigo mo kasi pupunta ka dun sa mga ibang lugar. Yun, mas advantage ang Navigo sa mga ganong pagkakataon. Kung gusto mo pumunta sa malayo, mamasyal ka kung saan, gamit yung Navigo, wala kang magiging problema. Yun ang advantage ng Navigo. Ang disadvantage lang, yun nga yung sa pamasahe, mas malaki, tapos yung sa oras na kakainin mo, pagka may pupuntahan ka, mas malaki yung magagamit mo ng oras. Yun ang naman ng disadvantage ng sa Navigo. Kung gagamit ka ng Trottinet, mas mabilis yung oras mo, kaya lang limitado lang yung kaya niyang puntahan. Yung battery niya limitado lang. Pag sa Navigo, kahit saan ka pwedeng pumunta, saan mo gusto, kung may bibilhin ka or wala magiging problema sa loob ng 1 buwan. Disadvantage at advantage ng Trottinet. Yun nga, pagka sa Trottinet, kung papasok ka sa trabaho, kung yun lang yung gagamitin mo, trabaho, bahay, mas makakatipid ka sa Trottinet. Kasi kung sa Trottinet, 1 beses ka lang bibili ng Trottinet, tapos mas malaki magiging tipid mo every month. Hindi ka na magbabayad ng pamasahe sa Navigo, sa tren, tapos mas konti lang yung konsumo ng oras niya pag gumamit ka ng Trottinet. Yun ang advantage nun. Kaya ang gamit lang ng Trottinet, hindi siya pwede pang long range. Yung pang malayuan, pupunta ka sa ganito, mamamasyal ka sa ganon, pupunta ka sa ganito. Dapat, ang gamit lang nun, yun lang, kung ano lang yung pakay mo, uuwi ka, ganun lang din. Baga mas makakatipid ka sa oras pag Trottinet. Yun, tapos pag sa Navigo naman, mas ang advantage naman ng Navigo, kahit saan ka pumunta, mamamasyal ka, pupunta ka ng market, papasok ka sa trabaho, uuwi ka, mas practical siya kasi mas marami kang mapupuntahan pagka nag-Navigo ka. Bukod doon, mas relax ka, walang hassle pagka umuulan, pagka malamig, walang hassle kasi nasa loob ka lang ng metro. Yan, baga hindi ka masyado mag-iisip, tsaka
safe pa yung magiging ride mo. Kasi, yun nga, nasa loob ka lang ng metro, tapos malayo pa yung pwede mo puntahan. Kung pupunta ka ng mga malalayong lugar, mamamasyal ka sa Disneyland o sa Ari-Ari, yan, sa mga malalayo, pwede mong gamitin yung Navigo. Kaya, advantage yun pagka long range o marami kang puntahan sa loob ng isang buwan, mag-Navigo ka. Ang disadvantage lang nun, mas malaki yung makukonsumo mong pera. Every month kasi kailangan mo mag-load dun sa Navigo para doon sa magiging pamasahe mo sa loob ng isang buwan. Kung susumahin mo sa isang taon, kung magkano yung mga gastos mo, expensive siya pagka sa Navigo. Pero kung trabaho, bahay ka lang, wala kang ibang pupuntahan, mas advantage yung Trottinet. Although isang beses ka lang bibili ng Trottinet, tapos mas mahabang taon mo na siyang pwedeng gamitin. Kaya nga lang, risky nga lang, gawa ng pagka bubayahe ka, kailangan mag-helmet ka, mag-gloves, syempre kailangan alerto ka kasi sasabay ka sa mga kotse, sa mga bus, kailangan alerto ka. Tsaka, ang hassle doon, pagka umuulan, tapos malamig, winter, kasi naranasan ko din yun na dati nung mga nakaraang umuulan, tapos malamig, yun. Hassle yun, lalo na pagka malamig. Kasi lalo pag wala kang gloves, napakasakit sa kamay. Hindi mo mararamdaman yung kamay mo ganun sa sobrang lamig. Ang sakit ng abdi sa kamay. Hindi mo nararamdaman na nakasagad na pala yung speed mo. Kasi parang stuck na yung kamay mo sa lamig Parang manhid na siya. Hindi mo nararamdaman na gumagalaw pa yung kamay mo ganun. Basta ganun. Yun ang disadvantage pagka sa Trottinet risky. Para sa akin, kung may pupuntahan ka ng mga malalayo or mag-Navigo ka na lang. Wala pang stress. Pero kung gusto mo ng mas makakatipid ka sa oras at makakatipid ka sa pamasahe, mag-Trottinet ka. Yun.